Okay, good evening po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood po ngayon, at sa lahat ng ating mga kapatiran na separated po, no, mula po sa grupo po ng SDARM, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programa, ating live bawat gabi. Nasaan man kayo sa bahagi po ng iba't ibang bahagi ng mundo, nais ko po kayong batiin ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Tunay po na napakabuti po ng Diyos, no, sa ating lahat, na nasa mabuong maghapon tayo po ay kanyang iningatan, tayo po ay kanyang pinatnubayan, tayo po ay kanyang iniligtas sa lahat po ng mga disgrasya, sa lahat po ng mga kapahamakan. Hanggang ngayon sa mga oras na ito, taglay natin ang ating lakas. Kaya purihin po ang ating Panginoon at sumakanya nawa po ang kalwalhatian at ang kadakilaan, sapagkat sa Kanya po ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Welcome ulit po kayo sa ating live po ngayong gabi sa pagtatalakay po ng mahalagang impormasyon o mahalagang bagay tungkol po sa mga aligasyon laban po sa Remnant Church of God, no? Sa nalabing bayan po ng Diyos. Kabi-kabila po, kaliwat kanan ang batikos. Pero para po sa akin, I have no hurt feelings, no, for them. Kung makikita ko po sila personal, I can still greet them good morning kung umaga ko silang makita. Kung hapon naman, pwede ko silang i-greet ng good afternoon. At kung sa gabi, good evening, sa umaga, no, good morning. Kaya wala po akong hinanakit o sama ng loob. Ito po, welcome Brother Fred Sinaba, no? Ito si Brother Fred Sinaba. Sabi ni Brother Tony, nakikigaya din ito sa IMS kasi yung abanis niya, binaliktad niya din. Parang yung pangalan ko na nabaliktad po, no? Welcome po sa ating live po ngayong gabi. Thank you so much, no? Pakinggan niyo po, makinig lang po kayo. For the purpose, mayroon namang purpose po kung bakit tayo nakikinig o kayo makikinig, no? Para mayroon namang kayong maiulat or ano ka. Pero sana pag-pray natin sa Panginoon that the truth shall prevail. Ang katotohanan po ang magtagumpay. Okay? Pero kung darating po ang panahon na hindi talaga tayo magkasama, ibig sabihin, hindi talaga tayo magkasama. No? Hindi talaga tayo magkapatid. One time, sabi ng inyong part-time worker noon, kasama-kasama niya yung mga members namin, nag-preach sila kahit saan-saan. One time, sinabi niya sa akin, nung umuwi na sila, nandyan ako, nag-meet kami. Sabi niya, Brad, nagsama-sama kami kasi parehas lang naman tayo ng pakpak. Ang sabi niya sa akin. But sabi ko sa kanya, sinagot ko siya, kung sa tingin mo parehas tayo ng pakpak, pero sa tingin ko hindi tayo magkaparehas. Sabi niya, bakit naman? Sabi ko, kung magkaparehas tayo, bakit hindi tayo magkasama sa isang grupo? No? May kasabihan po, birds with the same feeder flocks together. Pero sa sitwasyon natin, hindi tayo flocks together. Magkahiwalay tayo. No? Kaya, I don't believe po na we have the same feeder. Okay? But, mga kapatid, we are now in the time of the end. Nasa katapusan na po tayo ng sanlibutan. No? At nakikita na po natin, dahil nakikita na natin ang mga signs of the times. But before tayo magpatuloy po, no, pinakamaganda po, umpisahan natin ang ating live sa magitan po ng isang panalangin. Inanyayahan ko po kayong manalangin muna po tayo before tayo magpatuloy sa atin pong live ngayong gabi. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan. Dumating po ang inyong kaharian, maganap ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. In the name of Jesus, binabalik po namin sa inyong lahat ng karangalan, kapurihan at pagsamba po sa inyong dakilang pangalan. Salamat po sa kakataon ito na ibinigay niyo po sa akin na makapag-share po ng inyong mga salita online at ganyan po, Panginoon, sa mga
sagradong kasaysayan at gayon din po sa pagsagot sa mga aligasyons laban po sa inyong administrasyon sa loob po ng inyong tunay na iglesia. Pagpalain niyo po ang mga opponent, ang mga nag-iisip po ng negative laban po sa inyong bayan. Pagpalain po sila, Panginoon. Tulungan po sila na bago po maging huli ang lahat. Dumating din po ang punto na matanggap po nila at maintindihan nila ang katotohanan na kayo po ay mayroong nag-iisang totoong iglesia na lumalakad sa inyo pong katuwiran at sa inyo pong mga kautusan sa pamamagitan po ng pag-ibig na mayroon pong at pananampalataya. Pagpalain niyo po, Diyos, ang lahat na makikinig po ngayon, manonood, ibigay po sa kanila ang kapayapaan, buksan po ang kanilang pang-uunawa sa magitan po ng inyong Espiritu Santo sa unang ulan upang maunawaan po nila ang mga kasaysayan, Panginoon, na kung saan ito po ay napakahalaga para sa amin upang kami po ay maidugtong sa kay Kristo sa pamamagitan po ng pagpakidugtong sa kanyang katawan, na ito po ang inyong iglesia. Pagpalain niyo po, Diyos, ang lahat na may mga karamdaman, tulungan po ang may mga problema, ang mga nagdadalamhati, i-comfort po sila sa magitan po ng inyong Espiritu Santo. Ngayong gabi, hindi po ang kagustuhan ko po ang masunod, kundi po ang inyong kagustuhan. Ito po ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat sa muli, no? Gusto ko pong i-welcome ang ating mga viewers. Okay, Yobert Honsan, thank you so much for watching this live program. And also, Brother Tata, Elmer Ributa, ng Bayugan City, thank you so much din, Brad, sa inyong panonood. Kay Brother Fred Sinaba, ito, matagal ko na itong, palagi din itong nagla-live noon sa Facebook, no? Bakit hindi na po kayo nagla-live, Brad? No? Ako, nakikinig naman ako sa programa mo noon, no? At mayong gabi, Pastor. Salamat po, Brother Tata. And Nining Bermudez Dagoya, good evening po. Good evening din, sister. No? Salamat po at nandyan po kayo. At sa lahat na nandito po ngayong gabi, no, Kinhani Cartagena Kagapi, thank you so much. And sa lahat po na mga manonood pa lang, no, kung hindi po magtagpo o magtugma yung ating time ngayon, naka-live ako ngayon, wala kayong time, pero pwede naman po ninyo itong panoorin on Facebook po. Never delete po ito ng Facebook, no? And ilalagay ko rin ito sa YouTube, itong ating mga live, para dahil yun ang request po ng marami para mapanood daw po nila sa YouTube at madali pong i-download po doon. Okay? Kaya nandoon na po yung ibang mga live ko, sagot doon po sa mga aligasyon ni Mr. Peter Kayuhin, isang separated brother po natin, no? Nasa ISDARM po. Dalawa na lang po itong nakikita ko na defensor po ng ISDARM. Sa ngayon po, dalawa, pero dati kasama po ito si Brother Fred, isa po itong defensor ng ISDARM. Ngayon si Brother Peter and si Brother Solomon. Kagabi nakinig din ako sa live ni Solomon, pero hindi buo. Yung nakaraan po, napanood ko rin po yung live niya. Pinanood ko rin po yung dalawa na po niyang live. And nasisiyahan naman tayo sa iba, pero marami talagang hindi po ako nasiyahan, no? Dahil lumalabas po na yung sinabi sa akin ni Brother Peter ay hindi po totoo. Sabi ko sa kanya sa aming sharing po dyan sa Facebook, hindi po sa live po, sa Facebook, documented po yan, nandyan po yan, kinapi ko po yan. Sabi ko, personal, bakit nyo ginagamit ang kaso ni Kisner, ni Corpman, and ang mga personal problems ni Brother Kosel? Bakit nyo ginagamit to justify the rebellion of 11 delegates? Sinagot niya ako, nag-comment siya doon sa sinabi ko, sa tanong ko. No? Tanong po yun sa kanya. Pero ang sagot niya sa akin, aligasyon mo lang yan na ginagamit namin ang kaso ni Kisner, Corpman, and ang personal ni Kosel in order to justify the 11 delegates of the rebellion. Aligasyon ko lang daw po yan.
Sa pagsasabi pa lang po na ako sana ko na aligasyon ko lang yon. Tapos ngayon, napanood ko mismo. Ginagamit po lahat ng hinihimay-himay yung mga personal problem ni Barcosel. So malabas po na hindi po sila nagsasabi ng totoo. Hindi ko na lang po sinabihin na nagsisinungaling. Hindi po nagsasabi po ng totoo. Isang point na po yan na yung kagabi na binasa ko po. Ang sinabang Revelation chapter 21 verse 27. Ang sabi po dito po sa banal na kasulatan sa Book of Revelation, meron po bang makapasok po sa langit na hindi po nagsasabi ng totoo? Sabi po dito sa 21 verse 27 po ng Revelation, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither abomination, neither whosoever worketh abomination, or speaking lies. No? Walang sa anumang kaparaanan makapasok po doon sa langit na bayan. No? Doon po sa banal na bayan, ang sino mang gumagawa ng abominations. Okay? Yung gumagawa po ng abominations, nagsasalita po ng hindi totoo. Speaking lies. No? Kaya maging maingat po tayo. Kung gagawa po tayo ng libro, gumagawa tayo ng pamphlets, ingatan po ninyo na ang laman po ay puro totoo. Kasi kung haluan natin yan ng kasinungalingan, yung isang puti po na tela, kahit lagyan mo lang yan ng maliit na dot, masasabi mo pang bang pure na puti yan. Hindi na po. Hindi na po. Kaya sana po sa mga mahilig gumawa ng mga libro, gumawa ng mga pamphlets, maging careful po kayo. Dahil kawawa yung mga tao na makatanggap ng mga pamphlets nyo na ang laman ay hindi pala totoo. Pwede yung iba totoo, pero may punto doon na hindi po totoo. No? Kaya maging maingat po tayo. Ito po, paalaala lang naman bilang separated brethren po ninyo. Paalala lang naman ito na maging careful po tayo. Na mag-ingat po tayo na ang sasabihin po natin ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kahit na sa pagla-live po, no? Sa pagla-live, no? Kahit sinasabihan natin na yung isang tao ay nagsisinungaling, ay meron naman palang basis yon. May basihan naman pala siya. Ako, ilang beses na ako sinabihan nagsisinungaling. Noon pa, way back 2014, ginawaan ako sa Facebook ng ang 10 kasinungalingan ni Rotsi Nestor Maniago. 10, pero sinagot ko yun isa-isa. Never na totoo yung sinasabi nilang nagsisinungaling po ako. Alam ko po kung ano yung sinasabi ko. No? Kaya, yung sinabi ko po kagabi, panoorin nyo po yun kagabi, na sinabihan po ako na ito ay sinungaling. Ako daw po ay nagsisinungaling, isa po doon sa sinasabi niya, dahil sinabi ko daw na ang nagpili kay Nicolisi ay si Carlos Cosel. Tama naman po. Si Cosel po ang pumili, hindi po ang nominating committee. May mababasa po ba? May mababasa po. Binasa ko yun kagabi sa aking live. Documents or resolution number 45 kung hindi pa ako nagkakamali. No? It shall be left to Brother Cosel to choose for a secretary and a treasurer. But it doesn't mean na final executory na yung pag may napili si Cosel. Isasubmit pa rin niya sa delegation for final approval. No? Kaya siya po ang titingin doon sa mga nandoon kung sino ang pwedeng maging GC secretary. Kaya, hindi po ako nagsisinungaling. Ang basis ko po ay nasa minutes lang po. Pero okay lang po, kahit sabihin niya ako nagsisinungaling, okay lang naman. Walang problema para sa akin. But at least alam ko na ako po ay nagsasabi ng totoo. No? Okay. Ngayon, mga kapatid, ang sinasabi po ng Revelation 21 verse 27, sino mang gumagawa ng abomination at ang sino mang
nag-defile, yung dumudumi doon, no? And ang sino mang nagsasalita po ng kasinungalingan. Sa anumang kaparaanan, ang sabi po ng Book of Revelation, ay hindi po makakapasok sa langit o sa kaharian po ng Diyos. Ito po. So kung ako, lagi akong nagsasalita ng hindi totoo or kasinungalingan, yung sinasabi ko is wala akong basihan, normal, kasinungalingan yun. No? Ano pa po yung abomination? Sige, ano pa po yung abomination? Proverbs 17 verse 15. Yung gumagawa daw po ng abomination sa anumang kaparaanan ay hindi po papasok doon sa kaharian ng Diyos. Now, ano po itong abomination na sinasabi dito ng banal na kasulatan? Sige, tingnan natin po. What is considered as abomination? Isa po dito mga kapatid. Ito yun, Proverbs 17 verse 15. Kung mayroon po kayong mga Biblia dyan, pwedeng sundan nyo po ako. No? 17:15, sabi po dito, He that justifieth the wicked, and that condemneth the just, even they both are abominations to the Lord. Medyo malabo lang yung ilaw ko. No? Okay. So, sino po yung gumagawa po ng abomination? How God considered abominations? Okay. Siya daw po na nagja-justify ng wicked. Ibig sabihin po, nag-justify, yung evil, sinasabihan mong good. No? Yung good, sinasabihan mong evil. Condemneth the just. Yung good, sasabihan mong evil. Kinokondem mo ang just. Yung condemneth the just. Yan po ay binabaliktad po ang katotohanan. So yung good, sasabihing evil. Kinokondem mo ang just. Yung wicked, sasabihin mong good. Yung darkness, sasabihin mong light. No? Yung dilim, sabihin mong maliwanag. Yung sweet, tatawagin mong mapait. Yung matamis, ang sweet, sasabihin mong maalat. At ang sweet, sasabihin mong mapait. No? Sweet for bitter. Saan po mababasa yan? Isaiah chapter 5, verse 20. Pero ang lahat ng gumagawa nito, sabi po ni Isaiah, woe unto them. No? Sa aban nila na binabaliktad po ang katotohanan. Sa aba po nila. Ibig sabihin, kung sabi ni Isaiah, alaot. Kung sa Tagalog po, kawawa. No? O sa aba. Woe. Kung sa English po. So, ang sino mang bumabaliktad sa totoo, na sasabihing sinungaling, at ang sinungaling sasabihing totoo, is gumagawa po ng abomination to the Lord. No? Abomination. Kung ano yung abomination sa Tagalog? Kasuklam-suklam. No? Sa Binisaya po, ang kasuklam-suklam, sana dulumtanan. No? Sa atubangan ni Jehovah. Okay? So, kung palagi tayong nagsasalita po ng baliktad, no? Sabi, halimbawa, yung rebellion, pagtakpan po natin. Yung pag-rebellion po ng isang grupo, pagtakpan natin, sabihin natin hindi po yung rebellion. Tama po yung ginawa nila. Yung mali, sasabihin natin tama. Yan, tatamaan po tayo ng 17:15 ng Proverbs. Na we are worketh abomination sa harapan ng Panginoon. Kaya, ako po ay mag-iingat po akong magsalita ng hindi totoo. Ayaw ko na maging abomination ako sa harapan ng Panginoon. By the way, I would like to welcome my brother, no? Antonio Papasin. Thank you so much po, brother Tony. Welcome po. For the first time, masaya po ako na makita po kayo.
na nagawi po kayo sa live ko. Salamat din po sa comments nyo. Correct. Ang sabi po niya. Correct po. Salamat po, Brother Anthony, sa inyo pong pag-agree na ang sino mang nagbabaliktad sa totoo, gagawing sinungaling, yan po ay delikado po yan. Abomination yan. At kung ipagpapatuloy natin yung paggawa po ng kasuklam-suklam sa harapan po ng Diyos, ang sabi ng Revelation 21, verse 27, sa anumang paraan ay hindi tayo makapasok sa langit. Gusto po ba ninyo yan? Brother Freds, Sinaba, gusto nyo po ba na isa ka sa hindi makapasok? Ako gusto ko rin kaya, ako hindi, ayaw ko na hindi ako makapasok. Ikaw, Brother Tony, gusto mo ba na hindi ka rin makapasok sa anumang paraan doon sa kaharian na inihanda po ng ating Panginoon? O kaya ito si Brother Kin, gusto mo ba, Brother Kin, no, na hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos dahil tuloy-tuloy na nagsalita ka ng hindi totoo? No? O sino man po na nandito ngayon na nanonood, gusto nyo po ba na hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos? I don't think so na gusto po ninyo. Ako, ayaw ko na hindi ako makapasok dahil gusto kong makasama ang ating Panginoon sa kanyang pagdating na malapit na. No? Malapit na po siyang dumating. Bakit magsasabi pa tayo ng hindi totoo? Eh, sabi po ng Revelation 21:27, ang sino mang nagsasalita ng hindi totoo sa anumang paraan na hindi makapasok sa langit. Kaya po sinabi ko na kanina, mag-ingat po yung mga gumagawa ng pamphlets. Kasi noon may natanggap ako na pamphlets. Nung tinanong ko yung gumawa, inamin niya sa akin na nagkamali siya. Paano po yung mga tao na nakatanggap din ng pamphlets na yon, na hindi naman inamin ng gumawa na mali pala yung nilagay niya doon sa pamphlets niya? Hindi, kawawa naman yun. Magpapatuloy yun na maniwala sa mali. Ay sino ang may pananagutan doon? Mali pala yun. Isang sentence po doon at sa tingin ko, hindi lang po yung typographical error kasi isang buong sentence na mahaba. Inamin niya sa akin na mali yun. Mabuti na lang at nagtanong ako, paano yung mga nakabasa ng pamphlets na ginawa niya na mali? Na hanggang ngayon nakikita ko na yun ang kanilang ideya. Ayon sa nakasulat sa pamphlets na yun, hindi, ano kayang mangyayari doon sa mga tao na yun? Na patuloy po na naniniwala sa sinabi ng isang pastor na mali pala yun. O di kawawa yung naniwala, wala naman siyang ginawa para i-correct yun. Sabi niya sa akin noon, nung nag-usap kami ng 2014, sabi niya sa akin, ay, konti lang naman, Brother Nestor, yung print ko noon, siguro sa tingin ko, parang 4 o 5 lang yun. Ganon daw po yung ginawa niya, pinaprint niya daw mula sa kanyang computer. May laman pala yun ng kasinungalingan, hindi po basta-basta mali yun. Simpleng pagkakamali, kundi may laman po yun ng isang napakalaking kasinungalingan. Dahil hanggang ngayon, ginagamit po yun ng mga kasamahan niya. At sa tingin ko nga, pati siya, sinasabi pa rin niya sa mga usapan sa Facebook. Pag hindi makapagpigil. No? Paano yung, sabihin natin, sige, sabihin natin 5 lang yung pina-imprinta niya mula sa kanyang computer. Yung 5, pinasirox yun. Pinamigay niya. Brad, sa'yo na to, Brad. Maganda ito. Sa mga members po ng IMS, maraming nakatanggap noon. Pati yung natin daw yung taga Cebu, sabi ng mga kapatid doon, nakakuha din sila ng pamphlets na yun. Tinago po yung pamphlets, nandito po. Yung pamphlets po na may laman na mali. Kung gusto niyo pong matuklasan yun, pwede ko kayong picturean yan, isin ko sa inyo kung gusto niyo. No? Para malaman nyo na mayroon palang mali yun. Sabi ko sa kanya, 5 lang yung inimprinta mo. Pero, yung 5, pinasirox yun, pinamigay. Aywan ko kung ilan kaya ang pinakopya doon, pinasirox. Tapos pinangmod-mod kung sino-sino po ang binigyan. Pati mga workers nyo, mga ministers nyo, nakikita ko, Brother Peter, yung laman ng pamphlets mo, yun ang ginagamit nilang katwiran. Ang tanong ko sa iyo ngayon, tinanong kita noon, ano ang gagawin mo dahil inamin mong pagkakamali mo dun sa pamphlets mo? Gagawa ka ba ng circular o gagawa ka ba ng isang simpleng babasahin para i-correct mo yung mali mo dun sa pamphlets mo? Ginawa niyo po na po ba? No? Ginawa niyo na po ba? Kung hindi niyo po ginawa yun, anak ko, malaking responsibilidad mo yun.
sa harapan ng Panginoon ang katwiran mo, konti lang naman nakatanggap. Ay yung konti na yun, share yun. Hindi dumami. Di ang dami mo ng problema ngayon. Kung hindi mo itutuwid yun, kung hindi ka gagawa ng circular, o kaya i-live mo na lang sa Facebook, baka yung mga nakakita doon. Ito, advice lang po sa inyo. Aminin nyo po na doon sa pamphlets na ginawa nyo, ay meron kayong mali na insert doon. Dahil hindi mo na proper edit yung pamphlets mo, para at least naman malaman ng mga nakakuha na ito. Ito po yung pamphlets na yan, na may laman po na mali. Yan po. Ito. Nung nag-bookbind ako nito, sinambay ko nito para hindi mawala. Yan. No? Ang title po ng pamphlets na to is ang SDARM at IMS, alin sa dalawa ang tunay na nalabi. Kaya, ito, Brother Mr. Peter Kayong Kayuhin, pagkakataon nyo na po, pag may live kayo, banggitin nyo po yung pamphlets nyo na may mali. Para mawala na yung pananagutan mo sa Panginoon. At pangalawa doon sa mga kapatiran mo o sa mga member ng IMS na nakatanggap niyan. Mabuti kung makapanood sila sa live ko na nabanggit ko ito na may mali. O magtatanong sila, aling portion dyan, Pastor, ang mali? At least masabihan ko sila. O kaya ang mga membro ng SDARM na nakabasa ng pamphlets na to, mayroon pala itong mali. Para makita nyo po yung title niya, ito po, ipakita ko na lang po sa inyo. Ito po. Andali ha, para mabasa nyo po. Ayan. Ayan po, ang IMS at SDARM, alin sa dalawa ang tunay na nalabi. Nakita nyo po yung pangalan po ng sumulat to. Ayan po. Sa tingin ko, wala ka pang ginawa na pag-correct po. Ito, paalala lang naman po ito. Dahil ang sino mang gumagawa, nagsasabi ng hindi totoo, hindi po akong may sabi po ang salita po ng Diyos. No? At pinagtatakpan po natin yung rebellion, sasabihin natin hindi rebellion yon. Yung mali, sasabihin natin tama. Umamin na nga yung gumawa ng separation sa 1951 na kung may guilty man sa separation sa 1951, ako ang number 1. Number 1 talaga siya. Bakit nyo ipinagpapatuloy pa rin ipaglaban na totoo yun, na tama yun? Di ba? Pinagtatakpan nyo yung kamalian. Umamin na nga yung pinakapuno, yung pinakaulo ng separation, na kung may guilty man sa separation ng 1951, hindi po 52 po Diyan po kayo nagkakamali na sabihin po ninyo na ang separation po ng Reform Movement ay 1952. Wala po akong nabasa na anumang dokumento na nagsasabi po official na mga documents na nangyari po ang separation 1952. Official documents po, like mga circular letter po. Dahil ang nababasa ko po sa mga sulat, mga documents po, ang nangyaring separation po is 1951, kahit si Nicolisi mismo. Sa harapan ng 500 members ng SDARM nung General Conference meeting nyo doon sa Brazil with 500 members. Sabat morning pa po yun na nagtestimony po si Nicolisi. Nagtestimony siya before 500 members ng SDARM General Conference sa time na yun. Sabado po yun ng umaga. Ang sabi ni Nicolisi, if there is guilty in the separation of 1951, I am the first one. Kung guilty po siya sa separation, mga kapatid, tama ba yung ginawa niya o hindi? May tao bang na-guilty dahil tama yung ginawa niya? Feeling guilty. Ano ibig sabihin ng guilty? Kung titingnan niyo po yung dictionary, yung guilty po, sige, liwanagin na lang natin yung word na guilty. Si Nicolisi mismo ang umamin na siya yung number 1 na guilty sa separation noong 1951. Hindi po 1952. Binabaliktad nyo na naman yung history. No? Sabi po ng Isaiah 5:20, babaliktad rin yung evil good. Ang good, evil. Baliktad po yun .
Baliktad po. Sinabi na nga ni Nicolisi na I am guilty. Okay. Ano po ang meaning ng word na guilty? Tingnan natin po sa dictionary po. Ang sabi po sa definition po ng Oxford, ang sabi po dito, culpable of or responsible for a specified wrongdoing. Tingnan nyo po. Wrongdoing. He was found guilty of manslaughter. Yan po ang word na guilty. Napatunayan na nagkasala po siya. Okay. Ano pa po? Sabi dito, justified, chargeable with a particular fault or error. She was guilty of a serious error of judgment, conscious of or affected by a feeling of guilt. Yan po ang word na guilty. Sabi ni Nicolisi noong 1967, he is the number one guilty sa separation. Tingnan natin kung ano po ang Tagalog po ng guilty. Ayan po. Ang Tagalog po ng guilty ay nagkasala. So, sino po ba talaga ang may kasalanan sa separation sa 1951? Si Dimitro Nicolisi, dahil siya talaga yung pinaka-mastermind. Kung titingnan nyo po yung report sa Peace Committee noong 1967, ito po, report po ito ng gawain po ng Peace Committee na 5 pastor po. Ito po. Report on the work of unification of the Seventh-day Adventist Reform Movement, the Seventh Adventist Church Reform Movement. Unang edition nito, 1968, mga kapatid. Unang edition po nito is 1968. Member po. Ito po, trabaho po ito ng ISDARM, hindi po ito sa IMS. Although, yung sumulat nito, later on, pagdating ng 1 taon, umalis na siya sa ISDARM. Dahil nakita niya na ang ISDARM po na si Nicolisi ang presidente ay nag-umpisa po sa mali. Yung paghiwalay nila doon sa session hall, yun na po yun. Yun yung mali. Kung gagayahin po yun ng mga young generation ngayon, pag nagkaroon ng meeting sa General Conference, pag hindi na-approve yung proposal nila o yung gusto nila, pag hindi po na-approve sa majority, aalis din. Ilan kayang reform ngayon at magawa din ng bagong reform? Ilan kayang reform ang mabubuo? Dahil po sa example, bad example na ginawa ni Nicolisi kasama ng 10 delegates. Di ba? Pag hindi po nasunod yung gusto natin, aalis tayo, tapos gagawa din tayo ng bagong grupo. Ilang grupo kaya ang mabubuo? Kung lahat po ng hindi masunod ang gusto nila ay lalabas sa church at gagawa din ng bagong grupo kagaya ni Nicolisi, mapupuno ang mundo ng maraming group, maraming organisasyon. No? Kung susundin po yung bad example na ginawa ni Dimitro Nicolisi noong General Conference Session doon po sa Holland. Kaya maliwanag po, andito yung confession po ni Nicolisi, hindi po ito. Baka sasabihin nyo naman, nagsisinungaling na naman ito si Brother Nestor. Talagang masinungaling ito. Ito po, sabi po dito sa documents na to, Report on the Work of Unification of the Seventh Adventist Reform Movement. Ito po, Sabado po ito na nag-confess si Nicolisi. Para maniwala po kayo, baka sabihin nyo naman, is gawa-gawa ko lang po ito. No? Makita ko na lang po sa inyo yung paragraph na yon ng testimony ni Nicolisi o confession pala, an experience ni Nicolisi na kung meron mang guilty sa separation, he is the number one guilty. Dali po ha.
Dali lang po. Papakita ko po sa inyo yung confession ni Dimitro Nicolisi. Ito po. Page 18. Sabi po dito, on that Sabbath morning, a few of our delegates and Brother Laikovsky, President of the Brazilian Union Conference, were in the church with other delegates, with other brethren. In the afternoon, all were present in our church and the meeting was organized by Brother Laikovsky so that our visitors and a few of our delegates would have opportunity to speak at their meetings. So the speakers were Brethren Ringelberg, Egerter, Di Nicolisi, Laikovsky, and Brother Olinto and Sores from English to Portuguese. The brethren from Germany expressed themselves as being happy to have opportunity of talking about unity. So, yung si Ringelberg po ito at saka si Egerter from the side of IMS po ito. After them, Brother D. Nicolisi spoke. Pagkatapos po ng mga kapatid galing sa IMS, nagsalita po si Nicolisi. He was thankful especially to the Peace Committee for having this opportunity to talk about peace with brethren from whom we were separated and from whom we have been fighting for 16 years. Imagine nyo po yan. Inamin mismo ni Nicolisi sa harapan ng mga members ng ISDARM at sa dalawang delegates from the IMS na ano daw po, nagpapasalamat daw siya lalo na sa Peace Committee dahil sa oportunidad na to na mapag-usapan ang tungkol sa kapayapaan sa mga kapatid na tayo ay nahiwalay. Mula daw po ng kapayapaan sa mga kapatid na tayo ay nahiwalay. Sila pala yung nahiwalay, sila Nicolisi. From whom we were separated. Sila po yung nasiparate. Dahil iniwanan nga po nila yung mga kapatid nila doon sa session hall. At nag-organize sila doon ng separate na organisasyon sa labas na po ng legal na session hall. Tingnan nyo po ba kung tama po yung ginawa nila? Kung susundin po yun ng mga younger generation, pag hindi na-approve, ang daming reform ngayon. No? Kaya bad example yung ginawa ni Dimitro Nicolisi bilang secretary ng general. No? About peace with brethren from whom we were separated. We were separated. Sila po ang nahiwalay doon sa mga kapatid na yon, na gusto daw silang makipagpayapaan. And whom we have been fighting for 16 years. Grabe. 16 na taon na sila po ay nakikipaglaban sa mga kapatid na sila ay nahiwalay. No, mga kapatid, 16 years they were fighting against the brethren from whom they were separated. Hindi man po niya nila sinabi ni Nicolisi na from our brethren who separated from us. Hindi naman po ganon ang pagkasabi ni Nicolisi. From the brethren whom we have been separated. Kaya kayo po ang nahiwalay sa amin. Bakit po kayo nahiwalay sa amin? Dahil iniwan niyo po kami noong 1951 doon sa session hall at nagumawa ang inyong mga lolo, mga ninuno po ninyo ng bagong organisasyon na siya po ang bagong presidente. No? Kaya nakarealize si Nicolisi. No? Then, ito na po yung sinabi niya. He said, sinabi niya, if someone was guilty of the separation, he was then the first one. Nakita niyo po, kung mayroon man daw pong guilty sa paghihiwalay, ako ang number 1, sabi ni Nicolisi. Sinuportahan din po yan ni Brother Labrick sa kanyang confession po. Sabi ni Labrick po, sa harapan ng 5 Peace Committee ng ISDARM. Sabi po dito, Labrick confess
that if he had not supported Brother Nicolisi, the separation would not have taken place. Hindi sana nangyari ang separation, sabi ni Labrick, Vice President Nicolisi, kung hindi niya sinuportahan si Dimitro Nicolisi. Sino talaga ang number one na guilty sa separation? Si Nicolisi. Sino ang pangalawa? Si Labrick. Dahil sinuportahan niya. Kung tinanggap lang po nila ang decision ng mga delegates na hindi basahin yung kanilang declaration, hindi sana maging dalawa ang reform, mga kapatid. No? Kaya po, number one na guilty talaga si Dimitro Nicolisi dahil po sa separation. Now, sasabihin ninyo tama yung ginawa ni Nicolisi, umamin na nga siya na mali. Nako, tatamaan po kayo ng 17:15 ng Proverbs. And that is abomination. Pinagtatakpan nyo ang kasalanan. Binulgar na nga ni Nicolisi na guilty siya. Sa separation, yung vice president niya, nagsabi na kung hindi niya sinuportahan si Nicolisi, hindi sana nangyari ang separation. Kaya sila talaga ang masisisi po. At ito pong peace committee, no? Ito pong peace committee, mga kapatid. Sabi po dito po sa conclusion ng 5 peace committee ng ISDARM, hindi po ng IMS, sa kanila po itong study. Para sa akin, mas maniwala po ako sa study ng 5 pastor ng ISDARM. Dahil alam ko naman po na itong mga pastor na to ng ISDARM, malalaking katungkulan nito, hindi po ito sila sinungaling. Hindi po ito sila magsisinungaling. Dahil gusto po nilang makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil kung ito po sila ay nagsisinungaling, itong 5 peace committee, sa kanilang investigasyon, nagpapatunay po ng mga pastor pala ng mga ISDAR may sinungaling. Ganon po yun. Mga pastor po ito ng ISDAR, hindi po pastor ng IMS after the separation, hindi po. And para sa akin po, mas paniwalaan ko itong sinasabi nila dito sa report na to. Bakit po? Dahil sabi po ng Peace Committee sa kanilang investigasyon, sabi dito sa introduction, the Committee on Reconciliation, itong 5 na to, Committee on Reconciliation po ito, sa side po ng ISDARM. How it was also called the Committee on Reconciliation, how it was also called, has examined, no? Sinuri po nila ng husto the situation existing among the people of God. Grabe itong ginawa po ng peace ko. Kaya saludo po ako dito sa 5 peace peace committee ng ISDARM. Saludo po ako sa ginawa po ninyo na grabing pag-imbestiga, pag-examine sa sitwasyon na nangyari sa bayan po ng Diyos, and having given full study to the evidence received. Mga kapatid, full study talaga itong ginawa ng 5 Peace Committee on Reconciliations noong 1967. So, nagbigay daw po sila ng tinatawag na full study, kaya hindi po ito madali. Hindi po ito basta-basta na pag-aaral. Saan po sila nag-base itong 5 Peace Committee na pastor po ng M51 or ng ISDARM? Full study to the evidence received from different brothers, especially from those present at the 1951 crisis, came to the following conclusion. Kaya po mga kapatid, para sa akin, mas maniwala po ako sa sinasabi nila kaysa yung mga bagong witnesses ngayon na walang ibang laman po ang kanilang bibig kundi salitang kasinungalingan. No?
palaging inaakusahan nila yung itong sa side ng IMS na puro kasinungalingan. No? Kahit manood po kayo sa kanilang live, puro kasinungalingan, mga kapatid, ang laman ng kanilang sinasabi. Kaya, mas maniwala po ako sa 5 na to. Dahil ministro po ito ng ISDARM. And sa tingin ko ito, hindi po sila bias. Hindi po sila bias, hindi sila one-sided. Kasi, Committee on Reconciliation nga eh. Lahat ng anggulo, pinag-aaralan nila, binabalansi po nila. Lalo na po, yung na-receive nilang mga testimony, galing mismo sa mga tao na present noong 1951. Presente po noong 1951. No? Kaya, ibig sabihin, mas reliable po itong trabaho ng Peace Committee. Kung sasabihin naman natin, yung ginawa ng Peace Committee na yan na 5, maraming mali yan, hindi yan totoo. Mali yan sa existing evidence, yung mga sinasabi nila. Kung ganun po, ito palang mga ISDARM na to, na mga pastor, grabe pala ito kasinungaling. Hindi pala ito sila nagsasabi ng totoo. Kung ganun, mayroon akong nakita na isang minister naman po na sabi niya, ito, mga sinabi nila ay mali daw ito, labag sa existing evidence, ito, mali ito. Nakita ko po doon sa kanyang sinasabi na halos lahat na po ng ginawa ng 5 Peace Committee na to, puro mali. Pero aligasyon lang din po yun. Yung nagsabi po na mali, wala naman sila doon sa panahon na yon. Iumamin na nga yung gumawa sa separation, tapos sasabihin nilang mali yung no? Mga kapatid, kailangan maging maingat po tayo. No? Maging maingat po tayo dahil delikado kung hindi po tayo nagsasabi ng totoo. Kung babaliktaran naman natin yung katotohanan, sabihin natin kamalian, o yung kasalanan, sabihin natin katotohanan, yung kasalanan, hindi kasalanan, delikado po yan. That is an abomination in the sight of the Lord. I-justify mo yung wicked. Bakit ninyo ginajustify si Nicolise? Na umamin na nga. Bakit sasabihin yung tama na yung mismo yung gumawa? Sabi niya, mali ako. Number 1, akong nagkamali. Sabi ng kanyang Vice President, kung hindi ko ito sinuportahan si Nicolise, hindi sana nangyari ang separation. Mga kapatid, kayo talaga ang dahilan, ang mayroong pananagutan, bakit naging 2 ang reform. Now, kung hindi nyo po yan ipapatch up, ibig sabihin, yung ginawa po na organisasyon ni Nicolise, ipagpapatuloy niya yan hanggang dumating ang close of provision. Grabe po ang pananagutan nyo sa harapan ng Panginoon in dividing the people of God. Yung kasalanan ng ama, hindi mananagot ang anak. Pero kung ang anak, pinagtakpan yung kasalanan ng ama, parihas po kayo nagkasala. Yung apo naman, pinagtakpan yung kasalanan ng ama niya. Bali yung unang gumawa ng kasalanan ay ang lolo. Lahat po sila, pari-parihas po yung kasalanan. Mga kapatid. Oo, hindi mananagot ang anak sa kasalanan ng ama. Maliban na lang na nakipag-compromise ang anak sa kasalanan ng ama. Kaya ako po'y natatakot para po sa mga kapatid nating ISDARM, ministro po sa ISDARM, na ipaglalaban nyo ang mali, gagawin nyo pong tama. Yung ginawang organisasyon ni Nicolise, sasabihin nyo, iyon ang totoong organisasyon. Wow, nakakatakot naman yung pinagsasabi nyo. Nakakatakot po yan. Hindi po ba kayo natatakot sa Panginoon? Nasabihin yung tama, yung ginawa ng secretary ng General Conference na umamin na nga na nagkasala siya, tapos yung ginawa niya, sasabihin yung tama, kung nagkasala siya sa paghiwalay, yung next na ginawa niya, kasalanan pa din yun. Hindi pa rin maging tama yun. Yung pagpili nila ng 7 nominating committee noong 2:30 p.m. ng Mayo 20, mali yun.
Yung next na ginawa nila, na kinontra nila yung mga resolutions ng delegation, tama pa rin yun? Mali pa din yun. Dahil yun ay pagre-rebuildi po yun. Nung hindi sila nag-submit sa decision ng majority na huwag basahin ang kanilang declaration, umalis sila, sama ng loob nila, nagtampo sila. Tama rin ba yun? Mali po yun. So nag-umpisa sila sa mali, ang ginawa nila ay mali, hanggang matapos po, lahat yan mali. Ang mali, baliktarin mo yan, ipagpatuloy mo na mali. Ang labas niyan, hindi po tama, mali pa din. Ang totoo, baliktarin mo yung totoo, lalabas totoo pa din yan. Kung nabasa niyo po ang early writings, page 45, mga kapatid, sabi ni Sister White, I saw mysterious signs and wonders and false reformations spread and increased everywhere. But the reformation that were shown me were not reformation from truth to error. Oh no, from error to truth. Sorry po. No? The reformations that were shown me were not reformation from error to truth. No? Sa 1951, ano po bang error doon? Anong apostasy na nangyari sa Reform Movement noong 1951 para magkaroon ng rights na magprotesta ang 11 delegates? Para i-restore nila ang prinsipyo sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa mga banal ayon sa kanilang declaration. Ano ang i-restore nilang katotohanan kung wala namang ibinagsak ang 25 delegates while in session? Ano ang katotohanan na i-restore nila na wala namang ibinagsak na katotohanan? Dahil sabi nga ng mga libro ng Islam, walang apostasy na nangyari noong 1951 doon sa General Conference session. At maging sa pamphlets na ipinakita ko na may mali na laman, yung kanina po na pinakita ko po sa inyo na mayroong halong mali or kasinungalingan, ito pong pamphlets na to, ito, pakita ko ulit sa inyo, nandito rin po na wala pong apostasy na nangyari sa 1951. So kung walang apostasy, what's the reason of protest? Diba? Anong reason of protest ng 11 delegates? Wala palang church apostasy. Because of administration involved. Because of administration involved. Ano yan? Yan po yung striving for the supremacy. Kaya kung napanood nyo po yung parallel po na sinare ko po dito doon sa video live ko, part 3, part 4, part 5, hanggang part 5, no? Pinakita ko po doon yung parallel between sa rebellion sa nangyari sa time ni Moses and sa rebellion na nangyari sa ating iglesia noong 1951. Parehas talaga ang history. Yun talaga ang totoong parallel, parehas talaga. No? Okay? Parehas talaga. Mga kapatid. Kaya po mga kapatid, kung nag-umpisa ng mali, matatapos din yan ng mali. Ang mali, kahit anong gawin mo, mali pa din yan, mga kapatid. Kaya si Nicolisi, nagkasala sa separation. Si Labrick, Vice President ni Nicolisi, umamin na kung hindi niya sinuportahan si Nicolisi, walang separation na mangyayari. Tapos yung iba pang mga kasama ni Nicolisi, si Stewart, sabi ni Stewart, I believe that sooner or later, mangyayari ang unification. Bakit po? Ibig sabihin, there is no principle involved. Iyang separation daw po sa bagong version ng mga ISDARM ngayon, 1952, imbis na 51, ginawang 52. O, binabaliktad nyo, binabago nyo naman yung history. Pagtakpan nyo ang 1951, sasabihin nyo, ay ano lang naman yung nangyari sa 1951? Simpleng dispute lang yun. Anong simple?
Gagawin nyo pa rin simpleng dispute yung nangyari sa 1951 na nandoon mapapatunayan ang kasong pag-re-rebuild po ng sekretary. Simpleng dispute daw po ng delegates lang yon. Existing sa mga delegado between 25 delegates na hati ang 25, 14, 11. Simpleng dispute lang ba yon para sa inyo? Wow! Hindi nyo po binibigyan talaga po ng importansya ang kasaysayan ng Iglesia ng ating Panginoon na i-consider nyo as simple dispute ang nangyari sa mga delegates noong 1951. Hindi nyo po nakikita yung malaking ginawang rebellion ng 11 delegates. Kung gusto nyo pong makita, pakinggan nyo po, i-watch nyo po yung video ko sa video number 1, di ko na po ulitin. Ngayon, sa kalagitnaang part mo patapos, pinakita ko po doon paano nag-rebuilde ang 11 delegates, mga kapatid. Doon, pinakita ko po sa video number 1 ko po, live, part 1. Makikita nyo po sa kalagitnaan na parte, patapos. Panoorin nyo po yun, makikita nyo po kung ano yung mga, paano naging totoong rebellion talaga ang 11 delegates. Hindi pa ako nagtatsa ng 20 points of declaration nila. So, what is the reason bakit sabi po ng 11 delegates maging disloyal daw sila sa Panginoon at sa mga kapatid na sumusuporta sa kanila kung hindi nila i-restore ang pananampalataya, ang prinsipyo na minsan ibinigay ng Diyos sa mga banal. Tanungin nyo nga po yung sarili nyo, ano ang i-restore ninyo o ng 11 delegates kung wala namang church apostasy na nangyari sa 1951? Kung meron mang sinasabi silang problema, that's a personal problem. Personal problem. At kahit saang organisasyon po, pwedeng mangyari talaga. Sinabi ko na nga kagabi, granting without admitting na totoo yung mga akusasyon ninyo kay Kusel as president when it comes sa mismanagement of funds, mga funds, ano pa yung mga akusasyon ninyo. Let's say, totoo po lahat yun. Pero ang tanong, mahal niyo po ba ang kapatid natin na si Brother Kusel? Mahal niyo po ba? Mahal kaya ni Nanay Colisi? Sabihin niyo, oh, mahal. Eh, mapangit naman kung hindi nila mahal. Kung baka yung pagmamahal nila nasa bibig lang nila. Ang totoong pagmamahal po, 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers a multitude of sin. Love covers a multitude of sin. Yan po ang pag-ibig. Kung mahal nila si Brother Kusel, in-apply ba nila ang Matthew 18, ang batas na ibinigay ni Kristo on how to treat the erring brethren? In-apply ba nila? Sa aking pagsusuri po sa mga dokumento, wala pa akong nabasa na in-apply po ng 11 delegates, lalo na po si Dimitro Nicolisi. Hindi nila po in-applyan ng Matthew 18 si Brother Kusel. Diniritso po nila sa delegation. Dapat hindi po yun darating sa delegation dahil ang delegation, representation yun sa buong mundo. Ikinalat nila kung totoo man yung problema ni Brother Kusel sa personal, ikinalat nila sa buong mundo ang baho ni Brother Kusel kung totoo. At ang ginawa ng 11 delegates, dagdagan tuloy yung kaso nila ng paglabag sa Matthew chapter 18 verse 15 to 20. At sa Testimonies for the Church, ating libro, Volume 2, page 53 to 56. They committed two kinds of sin, the sin of omission and the sin of commission. Dalawang kasalanan, dumami tuloy yung kasalanan ng 11 delegates dahil sa pagbulgar nila publicly sa personal sins ni Brother Kusel. No? Kaya, ito pong mga minister po ng ISDARM,
Brother Peter, kayong kayuhin. Sabi mo sa akin, aligasyon mo lang yan, Brother Nestor, na ginagamit namin ang personal na problema o kaso ni Kuzel. Allegations? Narinig ko mismo sa live ng kasama mong pastor. Inisa-isa pa niya yung mga problema daw ni Kuzel. Panoorin niyo po. Kung allegation yung sinasabi ko, ikaw mismo sa libro mo, ito, binanggit mo. Andito po sa libro mo, kaya hindi ka po makakalusot, Brother Peter. Hindi ka po nagsasabi ng totoo. Ito, straight testimony na po ito. Hindi na po ito kailangan paligoy-ligoy po. Mahal kita, Brother Peter, as separated brethren. Kaya hindi ako matakot sabihin sa iyo kung ano yung hindi mo sinasabi na totoo. No? Kay Brother Solomon naman, yung nag-live nung isa pang gabi, binanggit din niya yung pangalan ko. Salamat po, at least sisikat po ako sa buong mundo. Tinawag po niya ako na isang sinungaling. Hindi lang po basta sinungaling, malaking sinungaling. Sabi niya sa akin, Brother Nestor, maawa ka naman sa sarili mo. Pati si Eugene, nabanggit din niya. Grabe daw yung mga pagsisinungaling ko, pero sinagot ko na po yan. Wala pong katotohanan yung akusasyon sa akin na ako'y nagsisinungaling. Kaya kong sagutin at patunayan yung sinasabi ko po. Minsan, ini-exaggerate lang po yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinabi ng ganon. Pero ini-exaggerate lang po para magmukha po akong sinungaling. Okay, sana patawarin po kayo ng Panginoon. Ay kung meron man akong pagsisinungaling na wala akong basihan, pwede niya pa akong tawaging sinungaling. Ako po ang managot niyan sa Panginoon. Kung hindi pa ako nagsasabi ng totoo, hindi kayo po ang may kasalanan sa Panginoon. Ako po yun. Ako po. No? But as much as possible, I don't want to speak lies. I don't like po. No? Hindi po natin pwedeng pagtakpan yung mali, gawin nating tama. Isa confession pa po ng mga pastor ng ISDARM. Sa confession pa po nila noong 1992, ang sabi po ng mga leaders ng ISDARM, we regret that the 11 delegates took organizational steps easily. We regret. The word regret, ano po sa Tagalog yan? No? Tingnan natin ha. The word regret in Tagalog. Okay. Panghihinayang. Okay. Or kalungkutan. Sabi po dito, kalungkutan, loneliness, dejection, sadness, depression, and sad, regret, pighati, pagsisisi. Yan po, mga synonyms yan. Regret, atonement, contrition, mild remorse, sorrow, penitence. Kita nyo po, ang inyo mismong mga pastor, tatlo yon na mga leaders po ninyo. Ang sabi nila sa kanilang confession, we regret. Ibig sabihin, ikinalulungkot namin. No? Pinagsisisihan namin. Pinanghihinayangan namin. Ano pa? Sadness. Ikinalulungkot namin ng 11 delegates ay nagdali-dali sa paggawa ng organizational steps. Nagdali-dali sila sa pagkuha ng organizational steps. Which is, labag po yun sa salita ng ating Panginoon. Sa ating prinsipyo ng ating pananampalataya sa church. Nandyan pa yung mga officers, hindi pa sila nag-lay down, tapos magdali-dali ka ng mag-talk organizational steps easily. Labag po yan sa prinsipyo. Kahit sa prinsipyo dito sa lupa, labag po yon sa Constitution, mga kapatid.
Because our duty is to respect the order of the conference, to submit whatever decision the majority of the delegates has. We have to respect them, yung decision ng majority ng mga delegado. But the 11 delegates, hindi nila ginawa yun. At sa halip, nag-walk out sila. Yan yung sinasabi ng inyong mga ministers ng 1992. We regret that the 11 delegates took organizational steps hastily. Nagdali-dali sila sa pag-umpisa sa pag-organize. Hindi ko pa sinasabi, dahil sinasabi po ni Brother Peter na sinasabi daw ng IMS na noong May 20 nag-organize na sila. Ibig sabihin, tapos na. Wow! Babaguhin niyo po yung statement namin para magmukha kaming sinungaling. Huwag naman po. Gagawin yung mali, yung tama na sinasabi namin. Wow, tatamaan kayo ng Proverbs 17:15 yan. No? Iko-condemn niyo yung just. You are speaking lies. Pabaguhin yung statement namin. Sabi namin, nagsimula na silang mag-organize noong May 20, 1951 at 2:30 p.m. Nagsimula, hindi kami nagsabi na noong May 20 natapos na ang pag-organize. Nagsimula pa lang, which is mali. Nagsimula ng mali, matatapos po yan ng mali. Lahat ng ginawa nila ay mali. Walang tama po doon. Dahil yun ay gawain po ng rebellion. Gawain po ng kadiliman po yun. Hindi po yun sinasangayunan ng langit. Hindi po yun sinasangayunan ng Bible, ng testimonies. Hindi po. I'm sorry to tell this po. Hindi po yan sinasangayunan kahit ng Constitution and bylaws ng ating iglesia. Hindi po. Documents number 38, kung alam nyo po yun, basahin nyo po yun at unawain nyo. No. Labag po yung ginawa ng 11 delegates sa Constitution. Labag yun sa principle ng Matthew 18. Labag po yung lahat ng kanilang ginawa. Kaya po mga kapatid, kahit ano pa mang justification nyo, you are only justifying the wicked. No? And you are condemning the just. Hindi namin justify po. Kung totoo man yung mga akusasyon nyo kay Barry Cosel, hindi namin yun sasang-ayonan. Hindi namin yun justify. Kung totoo man yung mga akusasyon nyo. Kung talagang totoo yung mga sinasabi nyo na ginawa niya sa pira ng Panginoon, hindi naman kami mananagot doon kasi wala naman kaming kinalaman doon. Hindi naman din kami nakinabang sa pira na yon. Personal niyang kasalanan yon at personal niyang pananagutan sa Panginoon yon. Pero walang kinalaman yon sa nangyari po sa 1951 na pag-alsa po ng 11 delegates. Kung totoo yon, sana ginawa nilang proper. Kung totoo talaga yung mga akusasyon nila kay Barry Cosel, in-applyan nila ng step 1, step 2, step 3. Ang step 3 po, kung sa General Conference level, papasok yan sa sa committee ng General Conference. Sa committee po ng General Conference. Wala namang record po na lumabas yung mga akusasyon na yan doon. Pagdating sa delegation, wala din pong kahit katiting na lumabas doon sa delegation nung nag-report si Brother Cosel na inaakusahan. Wala din po yan doon sa delegation session. Kaya sa ibig sabihin, manufactured na lang po yun after sa separation. After effect na lang yun. Para yun ang gagamitin nila to justify the separation of the 11 delegates from the session hall. Justification nyo na lang po yan. Actually, lumabas na lang po yan 1953. Mayroon pong pizza yung binabasa ni Brother Solomon sa live niya. Akala niya siguro hindi ako nanonood. May pizza po yun. 1953 daw. 51 nangyari, tapos 53 pa lumabas ang ebidensya. Ibig sabihin po, walang kinalaman yan sa separation noong 1951. Yung mga nilalabas nilang mga manufactured evidence against the leader na lumabas na yan. Meron pa nga ako nakita, nandito po, ang pizza ng documents na to,
is ginawa po 1992. Ang crisis po nangyari 51. Yan, layo na po. 1992 ginawa yung ebidensya para patunayan ang nangyari sa 1951. Malayo na. No? Meron pa ako dito. 1992, tiningnan namin yung pizza kung kailan ginawa yung documents. 1992. Kaya manufactured na lang po yun, mga kapatid. Kasi kung totoo man yan, bakit wala sa committee ng GC problema doon na diniscuss? Alam pala ni Nicolisi, bakit hindi niya inopen para imbestigahan yung presidente? At kung totoo man na nagkasala ang presidente sa money management o mismanagement of funds, ginamit niya daw sa mga personal niyang mga negosyo ang pira ng iglesia, aywan ko kung nakita nila talaga na ang pira ng iglesia o ng General Conference ginamit doon sa negosyo ng logging. No, ayun ang mga akusasyon nila. Binabasa ko naman itong minutes sa 1951. Wala naman akong nakita dito na nabanggit dito na mismanagement of funds. Wala naman po. Kasi kung totoo lahat yung mga ano na yan, napag-usapan sana yan dito sa session. Dito po sa report na to, sa minutes of the meeting of 1951, disin sana ay na-open yan dito. Then, kung na-open yan dito, at least magkaroon sana ng dagdag na lakas ang 11 delegates na pwede na silang mag-rebellion. Pero wala pa rin po. Kung totoo man lahat ng akusasyon nila kay Cosel, wala pa rin silang rights na mag-rebelde. Testimonies for the Church, Volume 4, page 17, paragraph 4. Wala pa rin po silang karapatan doon na gawin nila yun. Kasi kung totoo man yung mga kasalanan ni Cosel sa kasalanan niya sa pira ng iglesia, kung totoo man lahat yun, adi wag na po siyang piliin na maging president ulit. Palitan na, si Nicolisi nang ilagay. Kung totoo man lahat yun. Kaya po mga kapatid, no? Nakakalungkot man isipin ang pangyayari. Pero wala na po tayong magawa dahil nangyari na po. Tayo ngayon, tayo na lang yung, anong tawag nito? Aftershocks. Pero I pray po sa iyo, Brother Peter, kayong kayuhin. Sana po, huwag niyong patigasin yung puso niyo. Ang dami niyo na pong mga sinasabi po na hindi totoo. Maliwanag na para sa akin na hindi ka talaga nagsasabi ng totoo. Yung kaso sabi mo, aligasyon lang namin na ginagamit nyo ang kaso ni Cosel, personal na problema ni Cosel. Sabi mo, hindi totoo yon, aligasyon lang. Ngayon, napatunayan kong totoo pala ginagamit nyo. Andito po mismo sa libro mo, Mismanagement of Funds, andito po. Personal po yan, hindi po yan sa delegates in meeting. Personal problem po yan. Ibig sabihin, hindi ka talaga nagsasabi ng totoo. Brother Solomon din, ganon din, hindi ka rin po nagsasabi ng totoo. No? Wala namang kinalaman sa separation yung personal na problem ni Cosel. Personal niya yan. No? After 16 years na, gusto nyo nang bumalik ni Nicolisi. After 16 years of fighting from the brethren home, we are separated. Na nahiwalay kayo. No? Okay, now, punta tayo doon po sa issue po ng fabricated documents daw po. Fabricated documents. Kami daw po ay meron kaming fabricated documents. Ano yung fabricated documents? Ito daw pong 20 points of declaration na ginagamit namin ay gawa lang daw namin ito. Kaya tinatawag pong fabricated. Ito daw pong 20 points na declaration na binabasa namin, hindi daw ito totoo.
At itong sinasabi daw dito sa libro na to, si Cholik po ang author nito, ito. Itong sinasabi daw dito, kaya fabricated daw po ito kasi sabi daw dito sa point number 12, ito yung nakaslagay. Ito yung binabasa niya po na ito po sa point 12 daw. Dali po ha. In point 12, it is written that the 11 delegates no longer recognize the existing president, vice president, and the temporary chairman. I asked them in Brazil who authorized them to make such a resolution. It is very clear that this is a spirit of rebellion. Ito po. Ito na po ay fabricated documents. Nakalimot yata si Brother Peter o si Mr. Peter Kayong Kayuhin sa kanyang presentation na itong binabasa niya pong libro ay report po ito on the work of unification of the Seventh Adventist Reform Movement. Ibig sabihin po, ang may-ari talaga ng libro ng report na to ay ISDARM. Brother Peter, baka nakalimutan niyo po na si Branko Cholik matagal na member ng ISDARM. At nung sinabi niya po ito, member pa po ninyo siya. Hindi po siya member ng IMS. Ito po, nung pinag-uusapan nila ang declaration na to, binabasa nila ang 20 points of declaration. Brother Peter, i-remind ko sa inyo, hindi po member ng IMS of SDA Reform Movement si Brother Branko Cholik. First edition po nito, na, ibig sabihin na imprinta ito, 1968, of which ito yung last year na si Branko Cholik ay nandyan pa po sa inyo at umalis na po siya sa inyo. Pero noong 1967 po, yung nagko-comments po siya dito sa point number 12, Brother Peter, Brother Solomon, Brother Sinaba, baka nakakalimot po kayo. Member niyo pa po si Brother Cholik po nung nagsasalita siya dito. In point 12, it is written that sabi dito, ano sabi dito? It is written that 11 delegates no longer recognize the existing president, the vice president, and the temporary chairman. In point 12, comments na po ito personal comments na po ito ni Brother Branko Cholik. Ayon po dito sa point number 12 ng kanilang 20 points of declaration. Bakit naman kami, Brother Peter, gagawa ng sarili naming 20 points of declaration? Magpahirap-hirap pa kami sa sarili namin. Tapos, ang masama pa, ikinukumpara nyo kami sa Roman Catholic Church na binago ang Ten Commandments, nilagay sa kanilang Catholic Catechism, tinanggal yung ikapitong araw, pinalitan ng linggo, inalis yung ikalawang utos, yung nagbabawal sa mga rebulto. Ang ginawa ng Katoliko, dinivide yung ikasampo. So, dalawa na yung ikasampo, tinanggalan ng isa, 10 commandments pa rin. Naku, Brother Peter, paano na lang kung yung mga nakapanood sa video mo, hindi sila napaliwanagan namin? Di tuloy-tuloy ang kanilang paniniwala sa paninira mo, sa aligasyon mo, sa akusasyon mo. Gumawa kami ng sarili naming 20 points of declaration na mali. No? Mali. Gumawa kami ng sarili naming declaration na mali. At ito yung, yan yung pinapatunayan mo doon sa video mo na fabricated documents ng IMS. Brother Peter, Mr. Peter Kayong Kayuhin, ito po ay libro nyo po ito. Ang author nito si Branko Cholik, na kasama ng 5 peace committee sa church po ninyo.
Hindi po sa IMS. Nakakalimot lagi itong mga kapatid natin. Ito, nire-remind ko lang po kayo. Kaya kung itong sinasabi mong declaration na to ay fabricated po ito, ibig sabihin yung libro nyo, yung pastor nyo, gumawa siya ng fabricated na 20 points of declaration. Nandito na ito sa libro niya eh. Una niya po itong sinubmit niya po nung after that 1967, sinubmit niya yung report niya at inimprinta niya noong 1968. Bakit niya po ito nasabi sa kanyang libro? Dahil kasama siya sa nag-meeting. Kasama siya. Nag-meeting ng mga pastor ng ISDARM organisasyon. Bakit niyo binabalik sa amin yung fabricated? Kung totoong fabricated ito, ibig sabihin, yung mga pastor nyo gumawa ng fabricated documents noong 1967. Sino-sino yung mga pastor na membro dito ng Peace Committee ninyo? Basahin ko po kung sino-sino sila. Sila mismo ang nagbasa nito eh. Pinag-aralan nila yung 20 points of declaration. Ito po, si Brother Emery Canyo Benedict, si Brother Sirik, Brother Barat, Branko Chulik, B. Chulik, and si Palazzulo. Ito po iyon, no, sila. Bakit ibabaling nyo po sa IMS? Yung paggawa ng declaration na to, sa inyo po ito galing eh. Meron ka po bang prueba na gumawa kami ng sarili naming 20 points of declaration? At bakit? Anong rason naman namin para gagawa kami? No? Anong hindi po? Okay, babasahin ko lang po. May nagko-comments po dito sa live ko. Salamat pala sa mga nanood ngayon. No? Dito po si Julian Gan, thank you so much. James Jimboy Manyago, thank you so much. Brother Leo Paikans, salamat po sa inyong panonood. At nakita ko rin po dito si Solomon Dumagit Senior. Salamat po sa inyong panonood. No? At meron pong nagko-comments po dito. Basahin natin para mabigyan naman natin ng pansin po itong nagpuputak-putak po dito. Sabi po ni Cry Aloud, ito nagtatago po ito na identity. Hindi ko po alam kung sino po ito. Tiningnan ko po yung kanyang account pero nagtatago po siya sa likod. No? Ayaw po niyang magpakita kung sino, magpakilala kung sino siya. Pero kung sino ka man, no? Hindi ko naman papalampasin yung comments mo. Iyak, sad background, instrumental naman. Pasensya na po kasi yan kasi yung pampatulog niya. Maingay kasi ako kaya yan yung music na yan. Pero solemn naman yun, no? Yung music na yan. Salamat po sa inyong comments. Iyak, sad background, instrumental naman. Salamat po sa inyo pong comments. Putak ng putak, kayo lang naman ang nag-akusa sa grupo ng... Anong putak ng putak? Hindi po kami nag-aakusa po sa inyo. Sinasabi lang po namin yung totoo. No? Pasensya na po kayo. Panoorin mo rin yung live ng mga kasama mo. Okay. Mali kasi yung numbering sa sulat ni Cholits. Daw. At di yan official na approve. Anong di official na approve? Pirmado po ito ng 11 delegates. No? Anong maling numbering? Nagtaka nga ako sa binabasa ni Mr. Peter Kayong Kayuhin. Yung sinasabi niyang original, sa tingin ko yun ang fabricated. Kasi ito po, may 20 points of declaration ako dito. Meron din akong 20 points of declaration dito sa isang documents ko. Galing din po ito sa ISDARM. Dito po sa libro na to,
Meron akong 20 points dito. Kinumpare ko yung dalawa. Parihas naman ang laman. Igaling naman ito sa ISDARM lahat. Pero yung binasa niya, numbering lang naman, pero nagtaka ko, nandyan naman yung binasa niya, kaya lang, dito po sa kay Chulik, number 11 yun, sa kanya number 12. Sa tingin ko, yung binasa niya ang may problema, na sinasabi niyang original. Kasi may hawak ako dalawang 20 points of declaration dito, magkaparihas naman itong dalawa. Magkaiba pong libro ito, pero parihas po ang laman. No? Galing din po ito sa ISDARM, mga leaders, may mga signature po dyan. No? Kaya, yung sinasabi po niya na fabricated, I don't think so. Na kami po ang may gawa-gawa niyan. Hindi po kami mahilig gumawa po ng mga fabricated documents. Aywan ko, kung may alam kayo, sabihin niyo po sa akin kung sino yung gumagawa po ng fabricated documents sa IMS para kausapin ko. O dalahin ko po sa committee namin para pag-aralan po namin yung mga sinasabi niya kung fabricated ba talaga. No? Pero I can say po na itong documents na to, galing talaga ito sa ISDARM. Hindi po ito. At saka hindi po namin magawa ito. No? At saka maliwanag naman dito po sa last portion po ng kanilang declaration. Sign, signatures, C.T. Stewart, Sikan, Egerter, Laikovsky, nakapirma po dyan sa baba. O kung sinabi niyo po, ang mali lang ang numbering. Kung numbering lang po ang problema, baka yung binasa ni Brother Peter, yung nagkamali ng number. Kasi sa dalawang declaration ko, parihas yung laman ng 11, at saka doon sa isa, parihas po ang laman. Yung binabasa niya ang mali po yung number. Sa Bible po, ang testimony ng 2 o 3, enough na po yun. Sa kanya, isa lang po yun eh. No? At saka, let's say, nagkamali po ang numbering nito. Pero ang laman naman po, yung binasihan po ng 5 pastor ng ISDARM sa pangunguna ni Brother Branko Chulik nung nagkaroon sila ng discussion na sinasabi po ni Brother Chulik na this is purely a spirit of rebellion. Ito po yung point number 12 dito sa declaration na to. Anong sabi po dito? Whereas we believe that we cannot continue in further debate and irregularity. Therefore, we withdraw our confidence from the former President Kosel and the Vice President Brother Mueller and the temporary Chairman Ringelberg. We do not recognize them having any further authority until their case is investigated. Ito naman yung binasa niya na whereas the above reasons show that the cause of the present situation of the General Conference session is due to the lack of ability and knowledge and the partiality given by those who control the movement. Control them. 12 days had been lost, money had been wasted without any success for the conference. Ito po yung number 11 dito sa hawak kong declaration at saka doon sa isa kong libro na mayroong 20 points of declaration. Number 11 din ito. Tama lang. No? Sa kay Barry Peter, ginawa niyang itong number 12, sige lang, kay hingiin ko yung hinahawakan niya, sinasabi niyang original. No? Pero maliwanag po, yung kinomintahan ng 5 ministers ng ISDARM, yung point number 12, dito po sa declaration na to, na rebellion nga sila. Then sa last part po ng declaration, ito po yung laman. Ilang bisis ko na ito inulit pinasa. The above is the declaration and it will speak for itself, revealing the true reasons why we took our positions in defense of truth. In defense of truth. Ito yung sinabi ng 11 delegates sa kanilang pag-close ng kanilang declaration. The above is the declaration and it will speak for itself, revealing the true reasons why we took our positions in defense of truth and rejected the authority those
who unconstitutionally and illegally tried to seize the reins of the government of this movement. O, tingnan nyo po. Dito po sa last part ng kanilang declaration, and rejected the authority. Itong mag-reject po sa authority ng mga leaders, ano ang tawag po natin na kasalanan? Oh? Kaya maliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung mag-reject po sa rightful authority ng leader na pinili ng ating Panginoong Diyos. Si Cosell, si Mueller, Jolie, elected po sila ng delegation noong 1948. Kaya wala pong rason na i-reject po nila ni Colision. Ang sabi ni Barry Peter sa kanyang comment sa aking tanong sa kanya, sa kanyang sagot sa akin, ang sino mang mag-despise sa General Conference in Session, base daw po sa Volume 3, 492, paragraph 4, na ang sino mang humamak sa tinig ng General Conference in Session or despising the voice of God, the highest authority that God has upon the earth. No? Kaya, nireject po nila ang authority ng mga leaders. Kung wala na pong authority, ano pa ang authority na kanilang i-reject? No? Kung wala na nga silang authority. Ayon sa sinasabi naman ni Mr. Peter Kayuhin, na nag-expired na ang kanilang pagka-leader. Ano pang i-reject nilang authority kung expired na? Kaya contradicting statement po. Kinukontra po yung kanilang mga nagkakontra-kontra na mga statement nila. Okay, nakakasira yan ng unawa, di yan official at di yan approve. Para sa inyo po, hindi po ito official. Hindi naman talaga nyo ito ipapalabas dahil dito po makikita ang liwanag po ng kasaysayan. Paano hindi po ito maging official? Trabaho po ito ng 5 ninyong pastor. No? And binigyan talaga nila ng time and full study kung ano talaga ang nangyari. Base ang binasihan nila yung mga tao mismo na presente noong 1951. Kaya paano natin hindi ito kapanipaniwala? Hindi ma-approve. Ang galing nyo naman mag-twisted kahit di official at approve ang sulat ni Chulitz. Ginagamit nyo pa rin. Ay yung ginagamit nyo po official? Ito po, itong mga libro na to, official ito? Itong libro na to, official yan? Yung gawa-gawa ni Sas, ni Carlos Sas, ang gawa ni Balbak, official din yun na minutes? Hindi po. Bakit kayo naniniwala doon sa mga sinasabi nila? Hindi pala official eh. Kung hindi yan ang pag-uusapan natin, official, kung hindi official, yung mga ginagawa-gawa ninyong mga libro, ano ba yan? Official minutes yan? Ito kay Barry Cholik, bakit niya nasabi po ito? Dahil nandoon po siya. Kasama siya sa 5 Peace Committee. No? Mali kasi yung numbering sa sulat. Kayo po, kung nasa sa inyo, kung yon ang tingin nyo, mali. No? Pero wala na pa kung number lang naman ang problema, di ayusin natin. Pero nandun pa rin po na nag-reject po sila sa authority ng mga leader na pinili po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya, itong sinasabi niyong fabricated documents, galing po ito sa inyo. No? Galing po ito sa inyo. At this time, nung sinabi po ito ni Cholik, membro niyo pa po siya. Kaya lang sabi ni Barry Cholik, bakit siya umalis? Ano ang reason po ni Barry Cholik, bakit siya umalis sa ISDARM? Ito po ang reason niya. Sandali po ha. Andito yung reason niya.
Ang dami niya pong binanggit dito ng mga problema nung nasa ISDARM pa siya, pero hindi ko na po babanggitin po yon. Okay, sabi niya dito sa last part ng kanyang sulat, the case of the separation of the church was presented to the members, sabi niya, and ministers for years in the light which completely different than it really was. So iba po ang present doon sa mga members. Hindi talaga present kung ano talaga yung totoong nangyari. Ibig sabihin po, itong mga leaders ng M51, excuse me, hindi po talaga sila nagsasabi po ng totoo. The leaders of the split could talk as they wanted until all the evidences were collected. Okay. Ang mga ebidensya daw po ay yung leaders daw po ng of the split, yung paghihiwalay. Pinag-uusapan nila kung ano yung gusto nilang pag-usapan hanggang naipon yung lahat ng mga ebidensya. And when they were questioned directly and asked for the right answer, they could not deny the truth but recognized that what they did. Kaya yung mga gumawa po sa pag-split, sa separation, pag tinanong daw sila, no? Tinanong sila, question sila directly and asked for the right answer, tinanong sila sa tamang sagot, they could not deny the truth. Hindi nila matanggihan ang katotohanan but recognize what they did. Ngunit, hindi nila ma-deny ang katotohanan, kundi aaminin nila, inamin nila kung ano ang kanilang mga ginawa. Totoo naman, yung laman po ng documents na to, nandito yung mga pag-amin ng lahat ng member ng 11 delegates except yung mga namatay na. No? At saka itong mga delegates na to na sina Nicolisi, Stewart, sabi po dito sa minutes na to of the meeting, sila po yung humiwalay sa Old General Conference. Nasiparit sa Old General Conference. Sabi ni Barry Cholik, by reason of all these things, I do not recognize that organization. Hindi na po niya kinikilala ang organisasyon na pinangunahan ni Nicolisi. But I consider it as illegal. Yan po sa pagkaintindi ni Barry Cholik. Ayaw na niyang kilalanin ang organisasyon ng ISDARM and kinoconsider niya na lamang yan as illegal. Until May 12, 1968, I was a member of the Council of the American Field Conference. Hanggang 1968 po, 67, 68. Member daw siya sa American Field Conference. But when that council decided by voting to recognize that General Conference with the President of Brother Francisco Divay, pero ang American Field noong 1968, ang kanilang inacknowledge na General Conference ay yung presidente si Francisco Divay. I voted against that. Nagboto siya against doon sa pag-side ng American Field kay Francisco Divay, President ng ISDARM. And I decided and declared that I cannot recognize that organization anymore. Yan yung time na nag-decide na talaga si Brother Branco Cholik, 1968, May 12. Nung ang American Field, nandoon siya na member, nag-decide na sasama doon sa presidency ni Francisco Divay. President po yan ng ISDARM noong 1968. I voted against that and I decided and declared that I could not recognize that organization anymore. Then I left them making an explanation that I will have no part in their work. Ayaw na niyang makibahagi sa kanilang gawain. Except to give them my report from the session of the General Conference in Brazil in 1967. Nakita niyo po? Bahala na po kayo mag-isip.
kung ang report ni Cholik ay hindi po official. Bago siya umalis, sinubmit daw po niya ang kanyang report sa kanila. Ito na po yung report na to. No? Report niya sa Brazil noong 1967. In this report, I was constantly referring to that group as our, because I really belong to it. Our church, pag sinabing our church, it refers to the Islam Church dahil doon siya na member. Matagal na panahon. But from that day, May 12, 1968, I could not do that anymore. Mula noong May 12, 1968, hindi ko na magawa yon. Nasasabihin niya, our church. Bakit po? I could not do that anymore. I should recognize them as brethren if they would accept the terms for peace and unity. Kikilalanin ko sila bilang mga kapatid kung tatanggapin nila ang termino para sa kapayapaan at pagkakaisa. And if they, as Christians, would work for one reform movement and for the salvation of souls instead for their own glory. I recognize only one general conference. Ito po sa testimony ni Brother Branko Cholik, dating former ISDARM. I only recognize one general conference of the Seventh Adventist Church Reform Movement, which I am joining. Noong 1968 po, only one general conference of the Seventh Adventist Reform Movement, which I am joining. Ito po yung IMS. And declare that I am sorry that I was working so many years with these people, with those people who made a split in the Church of God. Humingi din siya ng sorry sa mga kapatid. Bakit siya gumawa sa maraming taon kasama yung mga tao na gumawa ng paghihiwalay sa iglesia ng Diyos. Humingi siya ng sorry sa mga kapatid. I cannot support the work of those who are working and fighting for the existence of two general conference. Hindi na po niya magawa na magsuporta doon sa mga tao na sumusuporta o gumagawa and lumalaban para po sa pag-exist ng dalawang general conference, because I do not believe that Christ has two standards in this world. Dahil hindi siya naniniwala na si Kristo mayroon dalawang standard. I do not expect to meet in the church only the righteous, but in this case, I wish to follow the example of Christ. And in Luther said, May God of His mercy preserve me from the church in which there are none but saints. I am calling all members of the Reform movement to be united into one church without delay. Ito yung panawagan niya sa lahat ng member ng ISDARM. Na isa sa isang iglesia na walang pag-alinlangan o hindi magtagal, walang pag-delay, and to leave those who are fighting only for their personal ambitions, and who are drawing away members after them. So, iwanan po, wag suportahan yung iglesia o grupo na they are only working yung mga leaders for their own glory. Gumagawa lang po para sa kanilang sariling kalawalatian. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye may being rooted and grounded in love, may abide in the able to comprehend with all saints that is what is the breadth and the length and the depth and height, and to the love of Christ which passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. Ito po yung personal testimony ni Brother Branko Cholik. Kung mamasamain niyo po yung mga sinabi niya, nasa inyo po yan. Pero I don't believe po na itong sinasabi ni Brother Peter na fabricated documents ay gawa po namin. Wala po akong nalaman, wala po akong nakita
na gumagawa po ng fabricated documents dito po sa IMS. Kung meron man kayong alam, please PM me para makipag-usap po ako sa kanya. Kung meron mang gumagawa po ng fabricated documents dito po sa IMS. Ayaw ko po, mga kapatid, na gumawa ng abomination in the sight of God. No? Yung pagtakpan mo yung, i-justify mo yung wicked, i-condemn mo yung tama, i-condemn mo yung nasa tama. No? Kapag pinagpatuloy nating gawin yan, kahit sino man po, either IMS, alam mo ako, or ISDARM, kapag ipinagpatuloy nating pagtakpan ang kasalanan, patuloy tayong magsalita ng hindi totoo. Tandaan niyo po, the Revelation 21 verse 27, sa anumang kaparaanan, walang sino man na makapasok doon na marumi, gumagawa ng abominations, at nagsasalita ng kasinungalingan, kundi iyaon lamang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya, mga kapatid, sana tulungan tayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon, no? Na mag-base lang po tayo sa mga nakasulat po sa minutes of the meeting. No? Sa minutes of the meeting. Kung ano talaga yung nangyari noong 1951. Huwag na pong sumubra. Sabi nga ni Bard Solomon, sabi daw ni Kristo, ang salita nyo ay oo, kung oo. Kung hindi, hindi. No? Huwag nang sumubra pa. Huwag nang sumubra pa. Okay? Kung sakaling mayroon pa akong sinabi po na hindi totoo, pwede po kayong magtanong. Pwede po kayong magtanong. No? Pwede po kayong magtanong. I-type nyo lang po dyan yung tanong nyo. And pagsikapan ko po, kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po sa tulong ng ating Panginoon. Kaya ito po, no? Hindi ko na na-play po yung mga videos na nirecord ko po dito. Pasensya na po kayo. Pero meron pa namang ibang pagkakataon. Tingnan natin bukas kung makapag-live pa po. Ay, parang bukas. Malabo po na makapag-live po ako. Dahil malayo po yung pupuntahan ko at baka wala pong signal po doon. No? So, salamat po sa ating Panginoon sa time na ito. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa sinasabi ko na binabasa ko po doon sa libro nyo. Hindi po ko po kayo pipilitin. Basta tayong lahat po, meron tayong freedom of speech. Meron tayong kalayaan na magsalita. May kalayaan din tayong pumili. Kung mas pipiliin natin doon sa mali, inamin na po ng anyong leader na nagkamali sila. Kung gusto nyo pong doon kayo sa kanila, wala naman pong mamimilit sa inyo na pigilan kayo doon. Pero at least ang Panginoon nagbigay na po ng babala. Doon sa rebellion ni Korah, Datan, and Abiram, nagbigay na po ang Panginoon ng warning po sa atin na ang sino mang magrebelde, darating ang panahon, paparusahan talaga yan ng Panginoon. Yung mga magsuporta sa mga nagrebelde, paparusahan talaga yan ng Panginoon. Maging yung mga simpleng membro na magsimpatiya sa mga nagrebelde at sa mga supporter ng nagrebelde, madadamay din po sila. Kaya mga kapatid, ang katapusan ng sanlibutan malapit na. Then, what choice I have made? Tanungin natin yung ating sarili. Anong pagpipili po ang ating ginawa? No? Mas pinili ba natin na manatili tayo doon sa mali? Nag-umpisa ng mali, matatapos din tayo ng mali. O doon tayo sa administrasyon ng iglesia ng ating Panginoon. Doon talaga sa pinili po ng Diyos noong 1948. Doon ba tayo o doon sa opposition? Nasa sa atin po yung pagpipili. Iiwan ko po sa inyo ang pagpipiling yan. Pero sana po, i-exercise natin ang ating right na pumili, na piliin natin, mas piliin natin ang tama. Para tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos at maraming salamat po sa inyo pong panonood, sa lahat ng mga nag-comments, sa lahat po ng mga pasensya po sa mga, kung may nasaktan man, humingi po ako ng patawad.
Kung mayroon mang tinamaan, humihingi din po ako ng patawad. Nawa patawarin tayo ng ating Panginoon. Pero ang pagsasalita po ng katotohanan, yan po ay kalooban po ng ating Panginoon. Maging sa pagsasabi po ng kasalanan, sa tamang pangalan, kalooban pa rin yan ng ating Panginoon para tayong lahat ay magising. Ito po ang aking samot dalangin sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, maganap po ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. Salamat Panginoon sa oras na ito na ibinigay niyo po sa akin. Salamat po sa mga kasaysayan na inyo pong ibinigay ayon po sa mga nakasulat, sa mga dokumento. Kung ano talaga ang nangyari sa inyong bayan, mula mismo sa mga tao na umamin sa mga pangyayari po noong 1951, na sila mismo mula sa kanilang mga bibig ay lumabas po ang mga salita na kung saan sila po ang responsable na nagkahiwa-hiwalay ang inyong bayan. Hindi lamang po ang church ang nagkahiwa-hiwalay, maging yung mga pamilya, Panginoon, sila din po ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang pamilya. Nakita po namin ang epekto, masamang epekto po ng separation na to. Marami pong mga kaluluwa ang nawala sa pananampalataya. At ako po ay naniniwala na ito po ay gawain po ng kaaway na siya po ay nagtagumpay upang hatiin ang katawan ni Kristo noong 1951. Ngunit tulungan niyo po, Panginoon, na ang mga tapat na mga anak po ninyo na nandoon po sa kanila ay makita nila ang buong katotohanan bago po maging uli ang lahat. Makapanumbalik sila sa inyo pong totoong iglesia. Pagpalain niyo rin po ang mga nagko-comments ng negatibo, ang mga nag-iisip po ng masama laban po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po sila. Si Yesu Kristo po minsan nagbigay po ng utos na mahalin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang nagsisiosig. Na sana maging bahagi po ito ng aming buhay, Panginoon. O kung saan man kami sa buong mundo, wala po kaming galit na maramdaman sa aming mga puso, kundi maipakita po namin ang spirit of forgiveness. Patawarin niyo rin po ako, Panginoon, saan niyo po ako nakita na nagkulang, nagkamali sa aking pananalita. Patawad po. Salamat po sa pagdinig at pagtanggap niyo po sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat, no, sa mga nanood. Okay, salamat po sa mga nagkomento. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Nandito naman po si Brother Peter. Panoorin niyo po ito, Brother Peter. Mayroon pa akong personal appeal para po sa inyo. Dahil mahal ko po kayo. Mahal ko po kayong lahat. Ayaw ko po na mapahamak ang sino man po sa atin. Kaya, ayon po sa katotohanan na alam ko. Kaya gusto ko pong i-share po sa inyo. Tanggapin man ninyo o hindi, nasa inyo po yan. Basta ang mahalaga, pinakita ko po sa inyo ang totoong pagmamahal. Salamat po and good night po sa inyong lahat and God bless.